Lumaki si Ray sa isang tahimik at payak na bayan sa gitna ng mga burol at palayan. Ang kanilang tahanan, bagamat gawa lamang sa kahoy at pawid, ay laging puno ng init at pagmamahal mula sa kanyang ina, si Aling Clara. Isang mabait at masipag na babae si Clara, kilala sa kanilang baryo dahil sa kanyang pagtulong sa mga kapitbahay at sa magagandang kwento na madalas niyang ikwento sa gabi. Sa kabila ng kakulangan sa material na bagay, itinuro ni Clara kay Ray ang halaga ng pagiging mapagkumbaba, mapagpasalamat at mapagmahal sa kapwa. Ang kanyang mga salita ay parang gabay na tala, nagsisilbing ilaw sa buhay ng kanyang anak. Ana, laging tandaan na hindi nasusukat sa dami ng ari-arian ang pagiging masaya. Ang mahalaga, magaan ang puso mo, sabi ni Clara habang inihahanda ang hapunan. Tinitigan niya ang anak na noon ay 8 taong gulang pa lamang. Kapag natutunan mong mahalin ang simpleng bagay, hindi mo na kailangang maghanap pa ng sobra. Malinaw pa rin kay Ray ang bawat leksyon mula sa kanyang ina. Bawat umaga, gigising si Clara ng maaga para magluto ng almusal at maghugas ng kanilang damit sa batis. Si Ray, sa kanyang musmus na edad, ay tumutulong na rin. Nag-iigib ng tubig, naghahakot ng kahoy panggatong, at minsan ay sumasama sa nanay niya para magtanim ng gulay sa likod ng bahay. Naging malapit silang mag-ina dahil halos lahat ng bagay ay magkasama nilang ginagawa. Ngunit dumating ang araw na hindi maiiwasan. Nagkasakit si Aling Clara. Nagsimula ito bilang simpleng ubo, ngunit di nagtagal, humina ang kanyang katawan. Naging mahirap para kay Ray na makita ang ina na dati laging masigla at masipag. Ngayoy madalas nang nakahiga at nangangailangan ng pahinga. Noong una, inakala niyang ito'y pansamantala lamang na sa ilang araw ay babalik din ang lakas ng kanyang ina. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, nakita niya ang unti-unting pagbabago, ang pagkaliit ng katawan ni Clara, ang madalas na pananahimik nito at ang malungkot nitong mga mata kahit na pilit itong ngumingiti sa kanya. "Mahal kong anak," sambit ni Clara minsan habang magkatabi sila sa lumang papag. "Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Malalampasan natin ito. Magiging maayos din ang lahat." Hindi maitatago ni Ray ang kanyang kaba pero sinubukan niyang ngumiti bilang tugon. "Oo, Nay. Magiging maayos din po kayo." Sa kabila ng sinasabi ni Clara, alam ni Ray na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Sa murang edad, naranasan niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang bilang anak, kundi bilang tagapag-alaga ng nag-iisa niyang pamilya. Pinilit niyang maging matatag para sa kanyang ina. Tuwing gabi, habang natutulog si Clara, tahimik na umiiyak si Ray. Hindi niya maipaliwanag ang bigat ng nararamdaman niya, pero alam niyang kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang maghanap ng paraan para maipagamot ang ina. Nagbenta si Ray ng mga gulay mula sa kanilang taniman. Nagpalabada siya sa mga kapitbahay kahit maliit lamang ang bayad. Nag-alok din siya ng tulong sa mga tindahan sa bayan bilang kargador o tagahugas ng pinggan. Wala siyang pinipili. Basta may paraan para kumita, papasok siya. Tuwing makakabili siya ng gamot para kay Clara, kahit gaano kaliit, pakiramdam niya ay nakapagbigay siya ng kaunting pag-asa. Isang araw, habang nakahiga si Clara sa papag, tinawag niya si Ray. "Anak," mahinang sabi nito, "kung alam mo lang kung gaano ako kaswerte na ikaw ang anak ko." Nilapitan siya ni Ray at naupo sa gilid ng papag. "Ako po ang maswerte, Nay. Kung hindi po kayo ang nanay ko, hindi ko po malalaman kung gaano kahalaga ang pamilya. At hindi ko rin po malalaman kung paano magmahal." Ngumiti si Clara. Bagamat malungkot ang kanyang mga mata, nagbigay ito ng init sa puso ni Ray. Sa sandaling iyon, naisip ni Ray na gagawin niya ang lahat para mapanatili ang ngiting iyon sa kanyang ina. Gaano man kahirap ang buhay. Gusto niyang ipakita kay Clara na kaya niyang tumayo, na hindi siya magpapadala sa hirap. Dahil iyon ang itinuro ng kanyang ina, ang maging matatag sa gitna ng pagsubok. Sa kabila ng lahat ng hirap, nanatili ang pananampalataya ni Clara. Madalas niyang ipaalala kay Ray na magdasal at magtiwala. "Ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. May dahilan ng lahat," ani Clara isang gabi. Tumango si Ray, ngunit alam niyang sa kanyang puso, mayroon pa rin siyang mga tanong. Bakit kailangan magkasakit si Clara?
Bakit sila ang kailangang dumanas ng ganitong hirap? Sa kabila ng mga tanong, ipinakita ni Ray ang kanyang malasakit at pagmamahal sa kanyang ina sa bawat maliit na paraan. Tinutulungan niya itong kumain, sinisigurong malinis ang kanilang tahanan at inihahanda ang mga gamot nito. Ang bawat araw na magkasama sila, kahit mahirap, ay itinuturing niyang mahalaga. Sa simpleng pagtatawanan nila ng isang lumang kwento, sa muling pagkwento ni Clara ng kanyang mga karanasan noong kabataan at sa bawat salamat anak na sinasabi ng kanyang ina, napapalitan ang bigat ng pagod ni Ray ng kagalakan. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ni Ray ang lalim ng kanilang relasyon. Ang kanyang pagmamahal sa ina ay hindi lamang dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay niyang paghanga at respeto sa babaeng nagpalaki sa kanya. Sa mga oras na iyon, si Clara ay hindi lamang isang ina, kundi isang guro, isang kaibigan, at isang inspirasyon para kay Ray. At kahit alam niyang patuloy na humihina ang ina, pinanghahawakan niya ang mga aral na iniwan nito. Ang paniniwala na, kahit sa gitna ng kahirapan, ang pagmamahal at pananampalataya ang siyang tunay na kayamanan. Nagsimula ang lahat sa isang malamig na gabi. Pumapasok na noon ang amihan, at bagamat manipis na kumot lamang ang meron sila, damang-dama ni Ray ang init ng presensya ng kanyang pamilya sa loob ng maliit nilang bahay. Nandoon si Cesar, ang kanyang ama, abala sa pagpanday ng kahoy upang gawing mesa. Si Clara naman, kahit hirap na sa paghinga, pilit pa ring tumutulong sa pagliligpit ng mga gamit. Gaya ng nakasanayan, magkahalong kwento at biruan ang namagitan sa kanilang tatlo habang naghapunan ng sinigang at pritong isda. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, puno ng pag-asa ang mga mata ni Ray tuwing makikita niyang magkasama ang kanyang ama't ina. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang samahan sa kanilang tahanan. Unti-unting lumala ang sakit ni Clara. Ang dati niyang masiglang tinig ay napalitan ng malumanay at maingat na salita. Hindi na siya madalas makatulong sa paggawa ng bahay kubo o sa pagtatanim ng gulay. Mabilis itong napansin ni Cesar at sa halip na kumilos upang matulungan ang kanyang asawa, tila siya pa ang naging mailap. Dumalas ang pagkakataong hating gabi na siya kung umuwi, lasing at halatang napapagod hindi lang sa trabaho kundi sa realidad na bumibigat ang kanilang kalagayan. Isang araw, bigla na lamang nagpasya si Cesar na maghanap ng trabaho sa probinsya. Iyon daw ang tanging paraan para maitaguyod ang pamilya. Alam nyo, kailangan nating kumilos. Paliwanag niya habang nagbabalot ng damit sa lumang backpack. Kung hindi ako hahanap ng mas maayos na trabaho, paano tayo mabubuhay? Clara, ayaw kong makita kang ganyan na lang. Kailangan ko itong gawin para sa atin. Nagulat si Ray, hindi niya sukat akalain na iiwan sila ng ama sa ganitong sitwasyon. Tay, hindi ba pwedeng dito na lang kayo magtrabaho? Tanong niya. May magagawa naman tayo rito eh. Bakit kailangang lumayo pa? Hindi ito sapat anak. Sagot ni Cesar, iwas ang tingin kay Ray. Makakatulong ako nang mas malaki kung makakahanap ako ng mas maayos na trabaho. At kapag stable na ako doon, babalik din ako. Walang nagawa si Ray kundi panoorin ang kanyang ama habang umaalis ito ng bahay. Sinubukan niyang intindihin ang paliwanag ni Cesar, ngunit sa kanyang murang isipan, may kung anong mabigat na damdamin ang sumiksik sa kanyang puso. Nagsimula siyang makaramdam ng pangungulila at pagdududa. Ang katahimikan ng bahay tuwing gabi, ang kawalan ng presensya ng isang ama na dating nagbibigay ng lakas sa kanila ay tila butas na hindi kayang punan ng kahit anong paliwanag. Habang lumilipas ang mga linggo, naging mas halata kay Ray ang mga pagbabago sa kanyang ina. Kahit pilit na itinatago ni Clara ang kanyang kalungkutan, hindi nito maikukubli ang lungkot sa mga mata. Tuwing tinatanong niya ang ina kung kailan babalik si Cesar, sagot nito'y, magtatagal pa iyon anak, pero bumabalik naman siya. Sigurado ako. Ngunit sa kaloob-looban ni Ray, alam niyang hindi iyon tiyak. Habang lumalala ang kalagayan ni Clara, siya na mismo ang nagkusa na magpakalalaki. Nay, huwag na po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala rito. Ani Ray isang gabi habang inihahain ang hapunan. Kaya ko po ito. Hindi na natin kailangang maghintay pa. Nag-alok siya ng tulong sa mga kapitbahay. Naglilinis ng bakuran, nag-iigib ng tubig, kahit anong pwedeng gawin
para makatulong. Nagbigay ito sa kanya ng kaunting kita para mabili ang pang-araw-araw nilang pagkain, ngunit ramdam niyang hindi pa rin iyon sapat para sa mga gamot ng kanyang ina. Minsan, hindi niya maiwasang sumiksik sa isang sulok at magtanong sa Diyos, "Bakit kami iniwan ni Itay sa ganitong panahon? Bakit kailangan ganito kahirap?" Tuwing naiisip ni Ray ang ama, may kirot na sumasagi sa kanyang puso. Pinalabas kasi ni Cesar na ang kanyang pag-alis ay para sa kabutihan ng pamilya. Pero sa kabila ng mga linggong lumipas, wala man lang itong balita o padalang pera. Hindi na rin muling nagpakita si Cesar at bawat araw na lumilipas ay unti-unting nagpapabagsak sa moral ni Ray at Clara. Ang dating masiglang tahanan ay tila nawala na ang liwanag. Bawat tawag ni Ray sa pangalan ng kanyang ama sa dilim ng gabi ay parang nagbabalik lamang ng katahimikan. "Nay, bakit kaya ganoon si Itay?" Minsan ay tanong ni Ray habang magkatabi silang nagpapahinga. Hinaplos ni Clara ang ulo ng anak at pilit nang umiti, ngunit hindi na itago ng kanyang tinig ang kirot. "Mahal ka ng tatay mo, anak. Baka hindi lang niya alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Pero magtiwala tayo. Babalik siya." Subalit sa kaloob-looban ni Ray, may bahaging nagsasabing baka hindi na. At habang tinatanggap niya ang posibleng katotohanang iyon, mas nagiging matatag siya sa kanyang desisyon. Gagawin niya ang lahat para sa kanilang dalawa ng kanyang ina. Hindi niya hahayaang mawalan sila ng pag-asa, kahit wala si Cesar. Isang araw, habang nagliligpit ng kanilang gamit, nakita ni Ray ang lumang kahon ng kanyang ama. Binuksan niya iyon at nakita niya ang ilang gamit na tila iniwan ng nagmamadali. Isang lumang relo, mga sulat mula sa kamag-anak, at isang itim na kwaderno. Wala siyang nahanap na sagot sa mga tanong na matagal na niyang iniisip, ngunit sa halip ay lalong nabuo sa kanya ang determinasyong maging sandigan ng kanilang pamilya. Wala mang presensya ng isang ama, alam ni Ray na kailangan niyang patuloy na kumilos para sa kanyang ina at para sa kanilang kinabukasan. Sa kabila ng lahat, kahit gaano kasakit ang kanyang nararamdaman, pinilit niyang gawing motibasyon ang kawalan ni Cesar upang mas magsikap. Habang iniwan sila ng kanyang ama, siya naman ay nanatili. At sa bawat araw na lilipas, siya ang magiging lakas ng kanyang ina sa harap ng kanilang mga pagsubok. Hindi naging madali para kay Ray ang humarap sa mga hamon ng buhay. Sa murang edad, kinailangan niyang akuin ang bigat ng responsibilidad para sa kanyang ina, si Aling Clara. Alam niyang hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang ina, kaya't lumabas siya ng kanilang maliit na tahanan upang maghanap ng kahit anong trabaho. Sa una, walang katiyakan kung makakahanap siya ng mapagkakakitaan. Pero sa kabila ng takot at kaba, pinili niyang maniwala sa sarili. Ginawa niyang gabay ang mga turo ni Aling Clara, ang maging matiyaga, mapagpakumbaba, at hindi sumuko kahit gaano kahirap ang daan. Sa simula, nag-ikot siya sa kanilang baryo at inalok ang mga kapitbahay ng kakanin. "Manong, bili na po kayo ng putot kutsinta. 20 lang po ang isa." Ang kanyang mga panawagan ay madalas na sinasalubong ng mainit na sikat ng araw at alikabok mula sa kalsada. Hindi lahat ng tao ay bumibili. Marami ang tumatanggi, pero may ilang natutuwa sa kanyang kasipagan at bumibili kahit konti. Sa bawat baryang kinikita niya, alam niyang isang hakbang iyon papalapit sa kanyang layuning matustusan ang gamot ng kanyang ina. Kahit maliit na halaga, iniipon niya ito nang maingat sa isang munting garapon. Minsan, habang naglalako ng kakanin, napadaan siya sa isang construction site. Napansin niya ang mga trabahador na tila abala sa pagkakarga ng buhangin at bato. Lumapit siya sa kanilang foreman at nagtanong, "Kuya, kailangan niyo po ba ng karagdagang tao? Kahit anong trabaho po, kaya ko." Tiningnan siya ng foreman mula ulo hanggang paa. Sa una, tila nag-aalangan, pero nang makita ang kaseryosohan ni Ray, tumango ito. "Kung kaya mo talaga, subukan mo. Bukas ng umaga, magsimula ka na." Pagod at hirap ang sinimulan ni Ray sa construction site. Ang bigat ng mga sako ng buhangin at graba, ang init ng araw na halos sunugin ang kanyang balat, at ang walang tigil na ingay ng mga makina. Lahat ng ito'y naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Pero kahit halos naninigas na ang kanyang mga kamay sa pagbubuhat, hindi siya nagreklamo. "Para kay nanay." Madalas niyang ibulong sa sarili
habang pinupunasan ang pawis mula sa kanyang noo. Sa tuwing naiisip niya ang mga ngiti ng kanyang ina, parang nagkakaroon siya ng bagong lakas. Ngunit kahit na anong sipag ang ipakita niya, alam ni Ray na hindi sapat ang kanyang kinikita. Sa dami ng gamot at espesyal na pagkain na kailangan ni Aling Clara, lagi na lang kapos ang pera. Ang bawat araw ng pagsusumikap ay sinasalubong ng katotohanang kailangang mag-isip pa ng ibang paraan. Subalit sa halip na sumuko, ginawa niya itong hamon. Nagtanong-tanong siya ng iba pang trabaho. Pumapasok siya bilang tagahugas ng pinggan sa maliliit na karinderya sa gabi. Pati ang pag-aalaga ng hayop ng mga kapitbahay ay kanyang tinanggap. Halos hindi na siya makapagpahinga, ngunit hindi niya alintana iyon. Ang mahalaga, makahanap ng dagdag na kita. Sa panahong iyon ng pagsubok, naging malapit si Ray sa isa sa mga kapitbahay nilang si Miguel. Si Miguel ay 5 taon na ang tanda kay Ray. Isa siyang trabahador sa kalsada na minsang nagturo kay Ray ng tamang paraan ng pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Huwag kang basta-basta buhat, Ray. Dapat alam mo rin kung paano protektahan ang likod mo. Hindi pwedeng bara-bara, lalo na't marami ka pang responsibilidad. Paalala ni Miguel, minsan habang sila'y nagpapahinga. Sa gitna ng kanilang trabaho, naging bukas ang dalawa sa kwento ng kanilang buhay. Si Miguel, na may sariling pamilya, ay nahihirapan ding pagkasyahin ang kanyang kita. Pero sa kabila nito, nagbibigay siya ng payo kay Ray at tumutulong kapag may pagkakataon. Tuloy mo lang, Ray. Kung sa tingin mo, maliit ang kinikita mo, subukan mong gawin itong inspirasyon para mas magsikap pa. Sabi niya isang beses habang sila'y nagkakape sa tabi ng kalsada. Naging inspirasyon din kay Ray ang isa pang taong malapit sa kanila. Si Tanya, ang may-ari ng maliit na tindahan malapit sa kanilang bahay. Sa tuwing bibili si Ray ng simpleng tinapay o kape, lagi siyang dinadagdagan ni Tanya. Ray, isama mo na ito. Pasensya na. Maliit lang pero baka makatulong. Sabay abot ng dagdag na pandesal. May kung anong liwanag sa presensya ni Tanya. Hindi lang dahil sa libreng pagkain, kundi sa simpleng pakikitungo nito sa kanya. Ramdam ni Ray ang tunay na malasakit sa bawat ngiti at bawat tanong na, "Kumusta na ang nanay mo?" Sa araw-araw na pagkayod, tila nagiging bahagi ng lakas ni Ray ang mga taong nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting suporta. Sa gitna ng lahat ng hirap, ang paglalako ng kakanin sa init ng araw, ang pagbubuhat sa construction site, at ang pagtanggap ng bawat trabahong ino-offer, nakahanap siya ng pag-asa mula sa mabubuting kaibigan. Lalo niyang pinaghuhusayan ang kanyang trabaho, umaasang balang araw, magkakaroon siya ng sapat na pera para maipagamot ng tuluyan si Aling Clara. Sa bawat pagod, sa bawat patak ng pawis, at sa bawat gabi ng hapdi ng katawan, isa lamang ang laging nasa isip niya. Mahal na mahal niya ang kanyang ina at handa siyang gawin ang lahat para sa kanya. Isang malamig na gabi, habang tahimik na nakahiga si Aling Clara sa kanilang papag, dumungaw si Ray mula sa pintuan ng kanilang maliit na bahay. Ang hangin sa labas ay tila mas mabigat kaysa dati at may kakaibang lungkot sa kanyang pakiramdam. Ilang buwan na niyang napapansin ang unti-unting panghihina ng kanyang ina. Ang minsang malakas na tinig ni Clara ay halos pabulong na lamang. Ang kanyang mga mata na dating puno ng sigla ay napalitan ng mapunglaw na tingin. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, walang isang sandaling inisip ni Ray na mawawala ang kanyang ina. Tila baga, sa isipan niya, ang pag-ibig ni Clara para sa kanya ay sapat na upang manatili ito sa kanyang tabi magpakailanman. Anak! Mahinang bulong ni Clara, halos di marinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Lumapit si Ray sa ina at naupo sa tabi nito. Halika dito, gusto kong makausap ka. Nag-alangan si Ray, parang natatakot sa kung ano ang sasabihin ng ina. Hinawakan niya ang malamig nitong kamay at pinilit ngumiti. Bakit, Nay? Ano pong gusto niyo? Anak, alam kong matagal ka nang nag-aalala sa akin. Alam kong ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Pero gusto kong sabihin sa'yo na sapat na yon. Hindi mo kailangang magpakahirap pa para sa akin. Sabi ni Clara habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng anak. Gusto ko lang na lagi mong tatandaan kung gaano kita kamahal. Hindi maintindihan ni Ray kung bakit parang paalam ang mga salitang iyon. Tumango siya,
pinipigil ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Kaya po kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para gumaling po kayo. Ngumiti si Clara, isang ngiti na puno ng pagmamahal, ngunit may halong lungkot. Anak, may isang huling hiling lang ako. Kapag dumating ang araw na hindi ko na kayang labanan ito, gusto kong isuot mo ang paborito kong kulay rosas na damit. Isuot mo iyon sa akin, ha? Naguluhan si Ray sa sinabi ng ina. Bakit po, Nay? Hindi pa po mangyayari yun. Gagaling pa po kayo. Magpapagaling pa po tayo. Tumango lamang si Clara, hindi na muling nagsalita. Niyakap niya si Ray ng mahigpit at sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman ni Ray na parang bumalik sa pagiging bata. Walang magawa kundi umiyak sa bisig ng ina. Sa gabing iyon, magkadikit silang natulog, magkasama sa papag na tila sumisiksik sa pagitan ng kanilang mga alaala at pangarap. Kinabukasan, natagpuan na lamang ni Ray ang kanyang ina na payapang natutulog sa kanyang tabi. Hindi na humihinga, ang mga matay nakapikit na parang nasa kalmadong pagtulog. Natulala si Ray, hindi makapaniwala. Paano ito nangyari? Parang kailan lang ay kausap pa niya ang kanyang ina. Naririnig pa niya ang mga pangaral at kwento nito. Ngayon, tahimik na tahimik ang buong paligid at ang nanay na pinakamamahal niya ay wala na. Nay, gumising po kayo. Mahinang bulong niya, nanginginig ang boses. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Clara at niyugyug ito. Nay, huwag niyo po akong iwan. Hindi ko pa kaya. Ngunit hindi na gumalaw si Clara. Hindi na ito tumugon. Unti-unting bumuhos ang luha sa mga mata ni Ray at doon niya tuluyang naramdaman ang bigat ng pagkawala. Ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon ay nawala na. Sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo, hindi niya naisalba ang ina. Sa sandaling iyon, parang nawasak ang buong mundo niya. Naging abala si Ray sa mga susunod na araw. Hindi para takasan ang sakit, kundi para maihanda ang lamay ng ina. Binalikan niya ang mga bilin ni Clara at inabot ang rosas na damit na paborito nito. Sa paghawak niya sa tela, tila naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina. Parang naroroon pa rin ito, nakangiti sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, sinikap niyang gawing espesyal ang lamay, gaya ng hiling ng kanyang ina. Sa lamay dumagsa ang mga tao, mga kapitbahay, kaibigan, at maging mga kakilala ni Clara mula sa malalayong baryo ang dumating upang makiramay. Sa bawat kwento ng mga dumalo, lalong nakita ni Ray kung gaano ka-espesyal ang kanyang ina. May mga naglahad ng kung paano sila natulungan ni Clara noong mga panahong nagigipit sila. May nagkwento ng mga oras na pinakain sila ng kanyang ina, kahit wala halos na tira para sa sarili. Sa gitna ng lungkot, naramdaman ni Ray ang pagmamalaki para sa ina. Ang simpleng babae na nagpalaki sa kanya ay naging inspirasyon pala sa napakaraming tao. Ang rosas na dress na iyon, na parang simpleng tela lamang, ay naging simbolo ng pag-ibig ni Clara sa lahat ng kanyang minamahal. Habang nakaupo si Ray sa isang tabi, pinagmamasdan ang mga kaibigang dumadaan para magbigay pugay, naramdaman niya ang lalim ng bilin ng kanyang ina. Naging abala si Ray sa mga susunod na araw, hindi para takasan ang sakit, kundi para maihanda ang lamay ng ina. Binalikan niya ang mga bilin ni Clara at inabot ang rosas na damit na paborito nito. Sa paghawak niya sa tela, tila naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina. Parang naroroon pa rin ito, nakangiti sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, sinikap niyang gawing espesyal ang lamay, gaya ng hiling ng kanyang ina. Sa lamay dumagsa ang mga tao, mga kapitbahay, kaibigan, at maging mga kakilala ni Clara mula sa malalayong baryo ang dumating upang makiramay. Sa bawat kwento ng mga dumalo, lalong nakita ni Ray kung gaano ka-espesyal ang kanyang ina. May mga naglahad ng kung paano sila natulungan ni Clara noong mga panahong nagigipit sila. May nagkwento ng mga oras na pinakain sila ng kanyang ina, kahit wala halos na tira para sa sarili. Sa gitna ng lungkot, naramdaman ni Ray ang pagmamalaki para sa ina. Ang simpleng babae na nagpalaki sa kanya ay naging inspirasyon pala sa napakaraming tao. Ang rosas na dress na iyon, na parang simpleng tela lamang, ay naging simbolo ng pag-ibig ni Clara sa lahat ng kanyang minamahal. Habang nakaupo si Ray sa isang tabi, pinagmamasdan ang mga kaibigang dumadaan para magbigay pugay, naramdaman niya ang lalim ng bilin ng kanyang ina. Hindi lang ito tungkol sa damit,
kundi tungkol sa mga alaala at pagmamahal na iniwan nito. Ang simpleng dress na iyon ay nagdala ng bigat ng kanyang damdamin, ngunit nagbigay din ng ginhawa. Para bang pinapaalala nito kay Ray na ang pagmamahal ng ina ay hindi nawawala. Mananatili ito sa kanyang puso, sa bawat alaala, sa bawat kwento. Sa kabila ng sakit, sinikap ni Ray na manatiling matatag. Iyon lamang ang alam niyang paraan upang maipakita ang respeto at pagmamahal niya sa kanyang ina. At kahit mahirap, kahit na tila walang katapusan ng luha, naniniwala siyang sa bawat patak ng luhang iyon ay may kalakip na pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi mabubura kailanman. Pagkatapos ng lamay at libing ni Aling Clara, naramdaman ni Ray ang isang malalim na kawalan sa kanyang buhay. Sa unang linggo pagkatapos ng pagpanaw ng ina, tahimik siyang umiiyak sa bawat sulok ng kanilang maliit na tahanan. Ang bahay na dati puno ng kwento, tawanan at pagmamahal ay naging malamlam at tila nawalan ng buhay. Wala na ang boses na laging nag-aalay ng dasal tuwing umaga, ang yakap na nagbibigay ng lakas at ang ngiti na nagsisilbing liwanag sa kanyang bawat araw. Sa kabila ng pagtitiyak ni Ray sa sarili na kailangan niyang magpatuloy, ang bigat ng lungkot ay nagiging mas mahirap tiisin sa bawat lumilipas na araw. Sa simula ay sinikap pa rin ni Ray na maghanap buhay. Naglako siya ng mga paninda, pumasok sa construction site, at tinanggap ang anumang trabahong maiaalok. Ngunit habang tumatagal, ramdam niyang unti-unti siyang nauubusan ng lakas. Hindi na niya makita ang dating inspirasyon sa bawat araw na pagsusumikap. Ang dahilan ng kanyang pagpapagod, ang kanyang ina, ay wala na. Isang araw, habang naglalakad sa pamilihan, nakasalubong niya si Miguel, ang matalik niyang kaibigan na madalas tumulong sa kanya noon. "Ray, kumusta ka?" tanong ni Miguel, halatang may alalang bakas sa boses. "Hindi na kita nakikita sa construction site. May ginagawa ka bang ibang trabaho?" Ngumiti si Ray, pero halatang pilit. "Oo, kaibigan. May ibang raket akong pinapasukan. Wala ka nang dapat ipag-alala." Nakita ni Miguel ang lungkot sa mga mata ni Ray. "Alam kong mahirap ang pinagdaraanan mo, pero nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap." "Salamat, Miguel. Kaya ko pa naman." Mabilis na sagot ni Ray bago nagpaalam. Pero sa likod ng ngiti ni Ray, naroon ang isang kaluluwang unti-unting nawawala sa kanyang direksyon. Nagsimula siyang tumambay sa kalsada, sumama sa mga bagong kakilala na hindi maganda ang impluwensya. Unay iniimbitahan lamang siyang uminom ng alak. Ngunit kinalaunan, natutunan din niyang manigarilyo at gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Sa bawat sandali ng bisyo, parang sandaling nawawala ang sakit ng kanyang damdamin. Subalit sa paggising sa umaga, bumabalik ang sakit ng higit pang mas matindi. "Ray, tama na yan. Hindi makakatulong sa'yo yan." Panawagan ni Miguel nang minsang makita si Ray na lasing at nangangatwiran sa mga tanod sa kanilang baryo. Sinubukan siyang kausapin ni Miguel, ngunit halos hindi siya makausap ng maayos. "Bakit ba? Ano bang pakialam mo?" Sigaw ni Ray, bahagyang nakataas ang kamay. "Wala ka namang alam sa nararamdaman ko." "Ray, kaibigan mo ako. Hindi ko kailanman hahayaan na sirain mo ang sarili mo." Tugon ni Miguel, ngunit sa tono niya'y naroon na rin ang pagkaubos ng pasensya. Sa kabila ng matinding pagpapahalaga ni Miguel kay Ray, napagod din siya. Kahit pilit niyang inaakay si Ray, pabalik sa tamang landas, tila napakalayo na ng distansya. Isang araw, tumigil si Miguel sa pag-abot kay Ray. Alam niyang hindi siya makakatulong kung si Ray mismo'y hindi pa handang tumulong sa kanyang sarili. Sa pagkawala ng suporta ng kaibigan, lalong nabaon si Ray sa kanyang mapariwarang estado. Sa gitna ng kanyang kalagayan, may ilang taong pumasok sa buhay ni Ray. Unay mga dati niyang barkada na sumubok samantalahin ang kanyang kalungkutan upang gawing kasosyo sa ilegal na gawain. Isa na rito si Gino, isang matalinong lalaki na mahusay magsalita. Si Gino ay kilala sa baryo bilang isang mapagmanipulang tao. Marami na siyang naloko at napasunod gamit ang kanyang karisma. "Ray, gusto mo bang kumita ng malaki?" tanong ni Gino habang nakatambay sila sa isang madilim na kanto. "Madali lang. Kailangan ko lang ng taong magdadala ng mga produkto sa kabilang bayan. Malaki ang makukuha mo rito. Promise." Hindi agad sumagot si Ray.
Alam niyang mali ang sinasabi ni Gino, ngunit sa kabila ng lahat ng nararamdaman niyang sakit at kawalan ng direksyon, may bahagi ng kanyang isipan na nais subukan ito. Subalit sa huli, tumanggi siya. "Pasensya na, Gino. Hindi ko kaya," sabi ni Ray, sabay lakad palayo. Pero si Gino, na sanay sa ganitong sitwasyon, ay hindi basta sumusuko. Alam niyang mahina si Ray at kayang-kaya niya itong samantalahin sa tamang pagkakataon. Simula noon, sinimulan niyang lapitan si Ray sa tuwing ito'y lasing o labis na malungkot. Unti-unti, pinalilibutan niya si Ray ng mga taong tulad niya. Mga tao na mas gusto ang mabilis na pera kaysa sa marangal na paraan ng pamumuhay. Dahil dito, tuluyan nang nawala ang dating sigasig ni Ray. Halos hindi na siya makilala ng mga tao sa kanilang baryo. Ang dating masipag na binata, ngayon ay madalas na lamang makitang nakatungo, nakainom, o di kaya'y nakasandal sa mga pader ng kalsada. Sa bawat sandali ng kanyang pagkalulong sa bisyo at maling barkada, tila unti-unting nawawala ang Ray na minahal at hinangaan ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat ng natutunan niya kay Clara, mas piniling takasan ni Ray ang sakit kaysa harapin ito ng buong tapang. Sa kanyang kawalan ng direksyon, tuluyang nagkalamat ang kanyang relasyon sa mga taong dating nagmamalasakit sa kanya at sa kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang linggong lubos na paghihirap, minsan sa gitna ng kanyang pagkalasing, napagdesisyonan ni Ray na linisin ang bahay. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng kaunting init ng sikat ng araw na pumapasok sa mga bintana. Habang tinatanggal ang alikabok mula sa mga lumang kabinet at kahon, muling bumalik ang alaala ng kanyang ina, ang kanyang malambing na tinig, ang mga kwento nito habang nagkakape, at ang paraan nitong pag-aayos ng kanilang tahanan ng maingat at masinop. Tila binubuhay ng bawat kasangkapan ang presensya ni Aling Clara. Sa kanyang paglilinis, nadampot niya ang isang luma at manilaw-nilaw na sobre na nakasiksik sa ilalim ng kanilang lumang aparador. Ang kanyang pangalan at ang petsang nakalista sa harap nito ay tila mga paalala ng isang panahong mas simple at puno ng pagmamahal. Kinilabutan siya. Hindi pa niya ito nakita dati. "Ano to?" Mahina niyang tanong sa sarili habang dahan-dahang binuksan ang sobre. Sa loob ay isang piraso ng papel na bahagyang kupas na. Kinikilabutan pa rin, sinimulan niyang basahin ang sulat na iyon. Nakilala niya agad ang maingat na sulat kamay ng kanyang ina. Ang bawat letra ay puno ng pagmamahal. Halos naririnig niya ang tinig nito habang binabasa ang mga salita. "Anak, kung nababasa mo ito, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero tandaan mo, kahit wala na ako, lagi akong naririto sa puso mo. Laging may dahilan ang lahat ng nangyayari, kahit hindi natin agad nauunawaan. May isa akong lihim na nais ipaalam sa'yo. Sa loob ng paborito kong rosas na damit, may mahalagang bagay akong inilagay. Isang bagay na maaaring makapagbigay liwanag sa mga katanungan mo. Sana'y matuklasan mo ito sa tamang panahon." Halos hindi makahinga si Ray habang binabasa ang liham. Napalitan ng pagtataka at bahagyang takot ang sakit na kanyang nararamdaman. Ano ang tinutukoy ng kanyang ina? Anong bagay ang nasa loob ng damit na iyon? At bakit tila napakahalaga nito na iniwan pa ng kanyang ina ang isang lihim na mensahe para sa kanya? Binalot ng kuryosidad ang kanyang isipan, ngunit kaakibat nito ang isang kakaibang pangamba. "Anong ibig sabihin nito, Nay?" Mahina niyang usal habang hawak pa rin ang sulat. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Minsan, tila naririnig niya ang boses ng kanyang ina sa isipan. Paulit-ulit na sinasabi ang mga katagang iyon. Subalit sa halip na agad kumilos, natigil siya. Natatakot siyang alamin kung ano ang itinatago ng kanyang ina. Alam niyang maaaring ito'y isang bagay na magbabago sa kanyang buhay. At sa puntong iyon, hindi niya sigurado kung handa siya. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pag-alala ni Ray sa liham. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito, ngunit paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga huling linya ng sulat. Ano kaya ang bagay na iyon? Bakit hindi niya ito napansin noon? Isang gabi, habang nakatitig sa kisame, nagsimula siyang mag-isip ng mga posibilidad. Isa bang piraso ng alahas? Isang dokumento? O baka may kinalaman ito sa kanilang pamilya? Bawat teorya ay nagdadala ng halo-halong damdamin, katuwaan, pag-aalala, at kahit panghihinayang.
Nagsimulang bumuo ng larawan si Ray sa kanyang isipan. Kung makikita niya ang bagay na iyon, ano kaya ang magiging epekto nito sa kanya? Makakatulong kaya ito upang bumangon muli siya sa pagkakalugmok? O baka magdadala lamang ito ng mas marami pang tanong at sakit? Dahil sa pag-alala sa liham, tila nagkaroon si Ray ng bagong layunin. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan kung ano ang naghihintay sa kanya. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagkaligaw sa nakaraan, ang lihim na ito ang nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Naalala niya ang dating Ray, ang masipag na anak na ginagawa ang lahat para sa kanyang ina. May isang bahagi ng kanyang puso ang muling gumising. Isang bahaging naisip na baka, sa kabila ng lahat ng nangyari, may liwanag pa ring naghihintay. Sa kabila ng kanyang pagdududa at takot, naisip ni Ray na hindi niya maaaring balewalain ang bilin ng kanyang ina. Bagamat puno ng pasakit ang kanyang damdamin, alam niyang may dahilan kung bakit iniwan ni Aling Clara ang liham na iyon. Siguro'y alam ng kanyang ina na darating ang panahong mas kakailanganin niya ang kasagutan kaysa kanino man. Sa gabing iyon, habang nakatitig sa piraso ng papel na hawak niya, naramdaman ni Ray ang isang kakaibang lakas. Hindi pa niya alam kung kailan siya magdedesisyong buksan ang lihim na iyon, pero tiyak niyang kailangang dumating ang tamang oras. At habang hinihintay niya ang sandaling iyon, sinikap niyang muling hanapin ang lakas sa kanyang kalooban. Bagamat mahirap, ang liham ni Aling Clara ang nagsilbing paalala na kahit nawala ang ina, may iniwang pag-asa sa likod ng bawat linya ng sulat. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip at pagdadalawang isip, dumating si Ray sa desisyong hindi niya pwedeng hayaan ang lihim na ibinili ng kanyang ina na manatiling nakakubli. Hawak ang liham na iniwan ni Aling Clara, nilakasan niya ang kanyang loob at tumungo sa presinto ng pulisya. Sa dami ng mga agam-agam sa kanyang isip, isang bagay lamang ang sigurado. Kailangan niyang mahanap ang ibig sabihin ng huling mensahe ng kanyang ina. "Inspektor, maaari ko po bang makausap ang hepe?" Tanong ni Ray sa desk officer na nakapila sa harap ng istasyon. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa ng opisyal. "Anong pakay mo sa hepe?" "May mahalaga po akong hiling," sagot ni Ray. "Kailangan kong hukayin ang labi ng aking ina." Napakunot ang noo ng opisyal. "At bakit mo naman gustong gawin iyon?" "May iniwang liham po ang nanay ko. May tinukoy siyang bagay na itinatago sa kanyang paboritong damit. Gusto ko pong malaman kung ano iyon." Paliwanag ni Ray, pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Napakahalaga po nito." Dinala si Ray sa tanggapan ng hepe, isang matikas na lalaki na tila sanay na sa mga kakaibang kahilingan. "Ano ang rason mo para hingin ang pahintulot sa paghukay ng bangkay?" Tanong nito, halatang may halong pag-aalinlangan. "Sir, iniwan ng nanay ko ang isang liham bago siya pumanaw," ani Ray. "May sinabi siya na may mahalagang bagay na nakatago sa kanyang damit. Hindi ko po ito magagawang baliwalain. Kailangang malaman ko kung ano iyon." Nagpalitan ng tingin ang hepe at ang isa pang opisyal na naroon. "Ray," sambit ng hepe sa mabigat na tinig, "hindi ganoon kadali ang hinihiling mo. Kailangan ng matibay na dahilan para magbigay kami ng pahintulot. Ang paglabas sa labi ng kahit na sino, lalo na't ililibing na dapat sa kapayapaan, ay hindi basta-basta." Hindi natinag si Ray. "Sir, alam ko pong hindi ito normal, pero hindi rin po normal ang sitwasyon ko. Ang sinabing iyon ng nanay ko ang tanging gabay ko ngayon. Wala na po siyang ibang pamilya, ako na lang ang natitira. Kung hindi ko po ito gagawin, hindi ko mapapatahimik ang isip ko." Matagal na tahimik ang sumunod, tanging pagkaluskos ng mga papeles sa mesa ang naririnig. Nang sa wakas ay tumingin ang hepe kay Ray, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Tila may konting pagkaawa at pagkaunawa. "Sige," ani ng hepe. "Kung talagang ganito kahalaga sa'yo, bibigyan kita ng permiso. Pero dapat mong malaman na may mga kondisyon. Kailangan mo ng representante mula sa barangay at isang saksi mula sa pamilya ng nanay mo. Hindi pwedeng ikaw lang ang magdesisyon dito." Tinanguan ito ni Ray, mahigpit na hawak ang liham na halos pinaglumaan na ng kakaisip. "Opo sir, tatanggapin ko po ang lahat ng kondisyon ninyo." At sa wakas, dumating ang araw ng paghukay. Kasama ni Ray ang ilang opisyal ng pulisya, isang barangay tanod at isang tauhan mula sa punerarya.
Ang araw na iyon ay maaliwalas, ngunit ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Habang nagbubungkal ng lupa, bawat paghakot ng pala ay tila nagdadala ng alon ng kaba sa dibdib ni Ray. Pagkatapos ng ilang minuto, nakita na nila ang kabaong. Maingat itong binuksan at sumalubong sa kanila ang halos hindi nagbago sa itsura ng dress na suot ni Aling Clara. Ang rosas na tela, bagamat bahagyang kupas, ay maayos pa rin at malinis. Walang kakaiba sa unang tingin, walang bagay na halatang tinutukoy ng kanyang ina. Nilingon ni Ray ang opisyal na may hawak ng isang flashlight. "Pwede po bang maingat nating siyasatin ang mga tahi ng damit?" Tanong niya, halata ang panginginig sa kanyang boses. Sumang-ayon ang opisyal at maingat na binuksan ang laylayan ng dress. Dahan-dahan nilang siniyasat ang bawat sulok. Sa unay wala silang makita. Tila nagduda na rin ang ilang naroon kung may katotohanan ba ang sinasabi ni Ray. "Sigurado ka bang may laman ito?" Tanong ng isa, bahagyang napapailing, pero hindi sumuko si Ray. "May sinabi ang nanay ko. Alam kong may tinutukoy siya. Pakiusap, ipagpatuloy pa natin." Sa huling bahagi ng laylayan, natuklasan nila ang isang maliit na bulsa na tila itinahi ng maingat. Nang ito'y buksan, may nakita silang isang maliit na pakete na binalot sa lumang papel. Nang ilabas iyon, tila huminto ang oras. Ang bawat tao sa paligid ay napalitan ng kaba at kuryosidad. "Buksan mo na!" sabi ng hepe, bahagyang nagdadalawang isip, ngunit halatang naudyok na rin ng misteryo. Dahan-dahang binuksan ni Ray ang pakete, at mula rito'y may lumabas na isang lumang susi at isang maliit na sobre na tila napakatagal nang nakatago. Hindi nagkamali si Ray, ito na ang tinutukoy ng kanyang ina. Sa kanyang paghawak sa mga bagay na iyon, naramdaman niya ang bigat ng kahalagahan ng kanyang natuklasan. Ngunit kasabay nito ang takot. Ano ang maaaring ibig sabihin nito? At bakit tila napakahalaga ng simpleng susi at sobre na ito? Tahimik ang lahat. Hindi alam ni Ray kung saan magsisimula, pero alam niyang ito na ang simula ng isang mas malaking kwento. Isang lihim na maaaring magdala sa kanya sa isang landas na hindi niya kailanman inaasahan. Mula sa maliit na pakete na kanyang nakuha, inabot ni Ray ang antigong keychain na nag-uumapaw sa kakaibang aura ng misteryo. Ang keychain na iyon ay hindi pangkaraniwan. Gawa ito sa purong ginto at may nakaukit na mga simbolo at salitang hindi niya mawari. Nakasama sa pakete ang isang maliit na papel na may nakasulat na address sa isang probinsya na hindi niya pa naririnig. Habang hawak-hawak ang maliit na bagay, bigla niyang naramdaman ang bigat ng mga tanong sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ito itinago ng kanyang ina? At ano ang naghihintay sa address na iyon? Ilang araw siyang halos hindi makatulog. Pinapaikot-ikot ang keychain sa kanyang mga daliri. Pilit binabasa ang mga nakaukit na simbolo. Sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang dinanas at ang pagbagsak ng kanyang moral, ang keychain na ito ay tila nagbibigay ng bagong direksyon. Bagamat natatakot sa maaaring kahulugan nito, mas nangibabaw ang kanyang kuryosidad. Naisip niyang baka ito na ang sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Ang dahilan kung bakit iniwan ito ng kanyang ina bilang huling habilin. Pagkaraan ng ilang araw ng pagpaplano at pagtitimbang, nagpa siya si Ray na sundan ang landas na ibinigay sa kanya. Kinuha niya ang natitirang perang iniipon at nagbiyahe patungo sa malayong probinsya. Habang binabaybay ang mahabang daan, hindi niya maiwasang isipin kung ano ang maaaring nasa dulo ng kanyang paghahanap. Ito ba ay kayamanan? O isang lihim na mas malalim kaysa inaasahan? Naging kalakip ng bawat hakbang ang kaba at pananabik. Sa kanyang paglalakbay, nagkaroon siya ng pagkakataong makilala si Miko, isang retiradong historiador na may kakaibang hilig sa mga lumang kayamanan at simbolo. Una silang nagkita sa isang maliit na tindahan ng lumang aklat kung saan napansin ni Nico ang keychain na hawak-hawak ni Ray. "Patawad kung makikialam," sabi ni Nico, nakangiti ngunit may halong seryosong tono. "Pero mukhang may mahalagang kasaysayan ang hawak mong bagay na yan." Nag-atubiling tumugon si Ray. Hindi pa siya sigurado kung dapat bang magtiwala sa isang estranghero. Nakuha ko lang po ito mula sa pamilya ko." Simpleng sagot niya, pero kitang-kita ni Nico ang kaba sa kanyang mga mata. "Kung ayos lang," patuloy ni Nico, "baka matulungan kitang malaman kung ano ang kahulugan
ng mga nakaukit sa keychain na yan. Ang daming simbolo ng revolusyonaryong panahon ang nakita ko na at mukhang may kaugnayan ang hawak mo sa ilan sa mga iyon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagdesisyon si Ray na buksan ang tungkol sa lihim ng kanyang ina. Sa kabila ng kanyang takot, naramdaman niya ang sinseridad ni Nico. Sinimulan niyang ilahad ang tungkol sa dress, sa liham, at sa keychain na tila nagdadala ng mensahe mula sa nakaraan. Si Nico, sa halip na magtaka, ay lalo pang naging interesado. Kung tama ang kutob ko, sabi niya, ang keychain na ito ay maaaring bahagi ng isang sinaunang kayamanan na iniwan ng mga revolusyonaryo noong panahon ng pananakop. Madalas nilang gawing taguan ang mga bagay na mukhang ordinaryo, pero sa totoo'y may malalaking kwento. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay ng magkasama, habang tinuturo ni Nico kay Ray ang iba't ibang posibleng kahulugan ng mga ukit sa keychain. Unti-unting naunawaan ni Ray ang lalim ng kasaysayan sa likod ng bagay na iyon. Natuklasan nilang ang address na nakasulat sa papel ay maaaring isang lumang bodega na ginamit ng mga revolusyonaryo bilang taguan ng kanilang mga ari-arian at mga dokumento. Sa bawat paliwanag ni Nico, lalong nabuhay ang kuryosidad ni Ray. Kung ang lahat ng ito'y totoo, malaki ang posibilidad na natuklasan niya ang isang piraso ng kasaysayang matagal nang itinago mula sa mundo. Sa kabila ng bagong pag-asa at kaalaman, may nararamdaman si Ray na tila nagmamasid sa kanya. Hindi niya ito binanggit kay Nico, pero sa bawat lugar na kanilang puntahan, tila may mga mata na nakamasid mula sa malayo. Hindi niya alam kung siya lang ba ang nagiging praning o kung may mga tao nga na nagmamanman sa kanilang mga galaw. Sa kabila ng lahat ng impormasyon na natuklasan niya, may isang pakiramdam ng peligro na dahan-dahang bumalot sa kanyang paglalakbay. Habang papalapit na sila sa address na nakalista sa papel, mas naging malinaw ang kagustuhan ni Ray na malaman ang katotohanan. Pero sa likod ng kanyang isip, naroon ang babala ng kanyang sariling takot. Ang kaalaman na maaaring hindi lamang kasaysayan ang naghihintay sa kanya, kundi pati na rin ang mga taong handang gawin ang lahat upang maagaw ang kayamanang matagal nang nakatago. Ang daan patungo sa lumang bodega ay mas mahirap kaysa inaasahan ni Ray. Bukod sa hindi maayos ang kalsada at napapalibutan ito ng malalaking punong kahoy, may kung anong tensyon sa hangin na hindi niya maipaliwanag. Palaging sinasabi ni Nico na huwag mag-alala, pero alam ni Ray na kahit si Nico ay kabado. Sa bawat hakbang nila, parang may nagmamasid. Napapalingon si Ray kung minsan, pero wala siyang nakikitang kakaiba. Ray, kalma lang. Minsan, ang takot nasa isip lang natin, sabi ni Nico. Pero kahit ito'y parang hindi lubos na naniniwala sa sarili niyang sinasabi. Lingid sa kanilang kaalaman, sa isang madilim na sulok ng bayan, may isang grupo ng mga tao ang tahimik na nagkukumpulan. Sa gitna nila ay si Gino, isang lalaking kilala sa kanyang madulas na galawan at matalas na pag-iisip. Matagal na siyang sangkot sa mga iligal na gawain, mula sa black market hanggang sa pamimili ng mga ninakaw na antigong bagay. Ngayon, may narinig siyang usapan mula sa kanyang espiya tungkol sa isang keychain na may kaugnayan sa isang sinaunang kayamanan. Napakunot ang noo ni Gino. Kung totoo ang impormasyong ito, malaking halaga ang maaaring mapunta sa kanya. Sigurado ka bang may kayamanan sa likod ng keychain na iyon? Tanong ni Gino sa kanyang espiya, isang payat at mukhang nag-aalalang lalaki. Oo, boss. Sagot nito, pilit nilalabanan ang panginginig ng kanyang tinig. Sinabi nilang may mga ukit daw doon na nagtatago ng lokasyon ng isang lumang bodega. Ang lalaki at ang matandang historiador, mukhang alam nila kung saan iyon. Napangiti si Gino. Kung ganoon, alam mo na ang gagawin mo. Hindi natin sila pwedeng hayaan na maunahan tayo. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, inilagay ang kanyang baril sa tagiliran at tinawag ang ilan sa kanyang tauhan. Ihanda na ang sasakyan, sundan natin sila. Samantala, malapit na sina Ray at Nico sa bodega. Makikita na nila ang anino ng lumang istruktura sa di kalayuan. Habang lumalapit, mas lalong naramdaman ni Ray ang tibok ng kanyang puso. Parang ito na ang sagot sa lahat ng tanong na iniwan ng kanyang ina. Ngunit bago sila makapasok sa mismong gusali, biglang bumangon mula sa mga anino ang grupo ni Gino. Magandang gabi, bungad ni Gino. May bahid ng panlilinlang ang ngiti. Mukhang may hinahanap kayo. Ang problema,
Mukhang hinahanap din namin ang parehong bagay. Agad na hinablot ng isa sa mga tauhan ni Gino ang keychain mula kay Ray. Sandali lang. Sigaw ni Ray, pilit nilalabanan ang dalawang malalaking lalaking humawak sa kanya. Ray, huwag kang makipaglaban. Bulong ni Nico, pero halata rin ang kaba sa boses nito. Alam mo bang napakaganda ng keychain na ito? Sabi ni Gino habang iniinspeksyon ang maliit na bagay sa kanyang kamay. Mukhang mas mahalaga ito kaysa sa unang tingin. Tumawa siya ng malakas, ang kanyang mga tauhan ay nag-akmang may gagawing masama. Suklian natin sila sa abala, utos ni Gino. Isa sa mga tauhan ang tumulak kay Nico, dahilan para itong mapaluhod. Si Ray naman ay malakas na tinadyakan sa tagiliran. Napangiwi siya sa sakit, ngunit pilit pa rin niyang pinapakita na hindi siya matitinag. Tama na! Sigaw ni Ray, hinahabol ang hininga. Hindi mo naiintindihan. Ang keychain na yan ay bahagi ng pamilyang iniwan ko. Hindi mo yan basta pwedeng kunin. Parte ng pamilya mo? Tanong ni Gino, tila nabighani sa sinabi ni Ray. Kaya pala, pero mali ka Ray. Ngayon, parte na ito ng koleksyon ko. Tumalikod si Gino, nagbabantang iiwan silang magkaibigan ng sugatan. Hindi pa tapos to. Sigaw ni Ray, pilit tumatayo kahit nararamdaman pa ang sakit ng tinanggap na sipa. Tumakbo siya palapit kay Gino, pero bago pa man siya makalapit, isa sa mga tauhan ang muling tumama sa kanya, dahilan para muling bumagsak. Napansin ni Nico na tila abala ang grupo ni Gino sa kanilang pag-alis, kaya't sinamantala niya ang pagkakataon. Dinampot niya ang isang malaking kahoy sa tabi at hinampas ang tauhan na nasa harapan niya. Nabitawan nito ang baril at mabilis na tumakbo si Nico patungo kay Ray. Ray, tumayo ka! Kailangang umalis na tayo! Sa gitna ng kaguluhan, nagawa nilang makatakbo papasok sa gubat na nakapaligid sa bodega. Naririnig pa nila ang sigaw ni Gino at ang pagbabaril ng kanyang mga tauhan, ngunit hindi nila ito alintana. Ang mahalaga, nakatakas sila, kahit sugatan, kahit halos mawalan ng lakas. Hindi ito matatapos dito, Nico. Sabi ni Ray habang dinudugo ang kanyang labi. Hindi ko hahayaan na makuha nila ang kayamanang iniwan ng nanay ko. Kailangang tapusin ko ang sinimulan niya. Habang binabalot ng takip silim ang paligid, nahanap nila ang pansamantalang taguan. Bagamat sugatan at pagod, muling tumibay ang determinasyon ni Ray. Ang gabing iyon ay naging mahalagang sandali. Hindi lang para makabawi sa keychain na iyon, kundi para harapin si Gino at pigilan ang kanyang masamang balak. Matapos ang madugong pagtatagpo kay Gino, tumakas sina Ray at Nico patungo sa isang liblib na bahay na pag-aari ni Tanya, ang kaibigan ni Ray mula pa noong mga panahong naglalako siya ng kakanin. Hindi na muling nagkita sina Ray at Tanya matapos ang pagpanaw ni Aling Clara, ngunit nanatiling bukas ang bahay nito para sa kanya. Laking gulat ni Tanya nang makita ang kalagayan ni Ray. Pagod, may sugat, at halatang napipilitan lamang ngumiti para maibsan ang kanyang pag-aalala. Ray, ano na naman ba ang pinasok mo? Tanong ni Tanya habang nililinisan ang mga gasgas sa braso ng binata. Hindi ko man alam kung saan kayo galing, pero mukhang hindi ito isang simpleng alitan lang. Mahirap ipaliwanag, sagot ni Ray, pero sa boses nito'y naroon ang halong hiya at kaba. Pero Tanya, salamat sa pagtanggap mo sa amin. Mula sa isang sulok, si Nico naman ay abala sa pagsusuri ng mga nakalap nilang impormasyon. Tanya, mukhang hindi lang ito tungkol sa isang simpleng keychain. Ani Nico habang binubuksan ang isang lumang tala na nadampot nila sa loob ng bodega. May nahanap kaming mga dokumento na may koneksyon sa mga katiwaliang nangyari noong panahon ng pananakop. Sa tingin ko, ang keychain na ito ang susi para makuha ang buong ebidensya. Tumingin si Tanya kay Ray, halatang hindi pa rin lubos na nauunawaan ang laki ng kanilang pinasok. Ray, ano ba talaga ang hinahanap ninyo? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Ray. May iniwang liham si nanay. Sinabi niya na may mahalagang bagay sa kanyang paboritong damit. At mula doon, natagpuan namin ang keychain. Pero hindi lang ito basta susi. Ito ay konektado sa isang kayamanan. Isang kayamanang hindi lang pisikal,
kundi may dalang katotohanan at iyon ang sinusubukan naming tuklasin. Sa kabila ng pag-aalinlangan, unti-unting nauunawaan ni Tanya ang sitwasyon. Kung ganoon, sabi niya, mukhang hindi lang kayamanan ang habol ng mga kriminal. Mukhang may mas malalim pang lihim ang hawak ninyo. Habang pinag-aaralan ni Nico at Tanya ang mga dokumento, napansin nila ang ilang detalye na tila nagpapakita ng koneksyon sa nakaraan ni Cesar, ang ama ni Ray. Nakakita sila ng mga lumang tala na nagbabanggit ng isang taong tagapangalaga ng gintong susi noong panahon ng digmaan at ang kanyang pangalan ay madalas na binabanggit sa mga lihim na pulong. Agad itong nagbigay ng maraming tanong kay Ray. Si Itay? Tanong ni Ray, hindi makapaniwala. Anong koneksyon niya dito? Ray, mukhang ang tatay mo ang orihinal na tagapangalaga ng susi. Sagot ni Nico, naglalabas ng mga tala na nagpapakita ng pangalan ni Cesar sa tabi ng mga lider ng revolusyon. Posibleng iniwan niya ang keychain sa iyong ina upang ilayo ito sa mga taong gustong agawin ito. Tahimik na napaupo si Ray, tila sinasapian ng mga alaala ng kanyang kabataan. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang ama na iniwan sila noong bata pa siya ay may ganitong kalalim na koneksyon sa isang pambansang lihim. Ang kanyang mga alaala ng ama ay palaging puno ng lungkot at galit. Isang ama na nawala at hindi na muling bumalik. Ngayon, unti-unting lumilinaw na ang dahilan. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Ray, puno ng halong pagtataka at lungkot. Napatingin si Nico sa mga dokumento, pilit naghahanap ng sagot. Ayon sa ilang tala, sagot nito, umalis siya upang iligaw ang mga humahabol sa inyo. Ngunit hindi na siya muling bumalik dahil posibleng tinugis siya ng mga kalaban. Wala nang ibang detalye kung saan siya napunta. Tila bumigat ang loob ni Ray. Ang galit at sama ng loob sa kanyang ama ay napalitan ng pangunawa. Hindi ito simpleng pag-iwan. Ito ay isang sakripisyong ginawa upang protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit kahit na ganun, hindi pa rin niya maiwasang maramdaman ang lungkot. Isang pangarap na muling makapiling ang kanyang ama na tila nawala na rin ng tuluyan. Kung ganoon, ani Ray, mas lalong hindi ko pwedeng hayaang mapunta kay Gino at sa mga tauhan niya ang keychain. Hindi lang ito tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa lahat ng isinakripisyo ni Itay at ni Nanay para sa amin. Tumango si Tanya, hawak ang isang dokumentong tila maselan at mahalaga. Ray, kung ano man ang lihim na ito, kailangan natin itong ipaglaban. Hindi lang ito tungkol sa pamilyang nawala mo. Ito rin ang susi para ilabas ang mga kasinungalingang tinakpan ng mga may kapangyarihan. Mula sa sulok ng bahay, muling nagsalita si Nico. Mukhang ito na ang pinakaimportanteng hakbang. Ang mga dokumentong ito, Ray, ay sapat na upang sirain ang reputasyon ng mga may kagagawa ng katiwalian. At kung tama ang hinala ko, ang kayamanang tinutukoy dito ay hindi lamang ginto. Ito ay mga ebidensya ng mga kasunduan at lihim na plano. Ito ang magpapabagsak sa kanila. Napuno ng mas malalim na layunin si Ray. Hindi na lamang ito usapin ng paghanap ng nakatagong yaman. Isa itong laban para sa katarungan, para sa alaala ng kanyang mga magulang, at para sa mga katotohanang matagal nang tinatakpan. Gusto niyang malaman ang buong katotohanan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga taong nagdusa dahil sa katiwalian ng nakaraan. Habang patuloy silang nagsuri ng mga tala at plano para sa susunod na hakbang, naramdaman ni Ray ang lumalalim na responsibilidad sa kanyang balikat. Hindi man naging madali ang lahat, alam niyang wala nang atrasan ito. Ang laban na ito ay hindi lang para sa kanya. Ito'y laban para sa kanyang pamilya at sa mga taong hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Hindi naging madali para kina Ray, Nico at Tanya ang bumuo ng plano upang mabawi ang keychain mula sa kamay ni Gino. Ang kaalaman nilang mayroon silang dokumento na maaaring magbunyag ng isang malalim na katiwalian ay nagbigay ng bigat sa bawat desisyon nila. Hindi lamang ito simpleng misyon para sa personal na interes. Ito ay laban para sa katotohanan at katarungan. Nagsimula silang mangalap ng impormasyon. Si Nico, gamit ang kanyang koneksyon bilang dating historiador, ay muling tinawagan ang mga dating kasamahan sa larangan ng kasaysayan at simbahan. Alam niyang ang mga pari at madre sa isang lokal na kumbento ay may mga lumang record na maaaring magbigay ng higit pang konteksto sa mga dokumento nila. Samantala,
Si Tanya naman ang nangalap ng suporta mula sa mga kaibigan ni Aling Clara, lalo na sa mga kakilala nitong may kinalaman sa lokal na pamahalaan. Sa tuwing may tanong ang mga kaibigan, simpleng sagot ni Tanya ay, "Basta't may layunin ito para sa kabutihan, magtiwala kayo sa amin." Habang pinag-aaralan nila ang mga galaw ni Gino, napansin nilang mas lumalawak ang sakop nito. Hindi lamang siya basta isang leader ng grupo ng mga kriminal. Siya rin ay may malakas na koneksyon sa ilang makapangyarihang tao na nakikinabang sa mga iligal na transaksyon. "Mukhang hindi lang tayo ang naghahanap ng katarungan," sabi ni Nico sa isang gabi ng pag-uusap nila ni Ray. "Marami ng taong gustong sirain si Gino, pero mukhang takot silang kumilos." Napatitig si Ray sa mesa kung saan nakalatag ang mga dokumento at mapa. "Kaya kailangan nating maging maingat. Kung magkamali tayo ng isang hakbang, baka mawala lahat ng ebidensya." Kasama ang kanilang bagong alyansa, sinimulan nilang buuin ang plano. Hindi nila direktang aatakihin si Gino at ang kanyang grupo. Sa halip, gagamit sila ng diversion upang mailigaw ang mga ito. Habang binabantayan nila ang isang lokasyon, dapat nakatago na tayo sa ibang lugar para kunin ang keychain, sabi ni Tanya na abala sa pagtuturo sa mapa. "Kailangan nating siguraduhin na hindi nila mararamdaman na tayo na pala ang may kontrol. Ngunit hindi maikakaila na mahirap ang bawat hakbang ng kanilang paghahanda." Lumapit si Ray sa ilang mga dating kakilala ni Aling Clara na kilala bilang matatatag at may impluwensya sa media. "Kailangan natin ng tulong para maipakalat ang katotohanan sa oras na makuha natin ang keychain," paliwanag ni Ray. "Kapag nalaman ng publiko ang lahat, hindi na makakagalaw si Gino at ang mga nasa likod niya." Isang mamamahayag na matagal nang naniniwala kay Aling Clara ang pumayag tumulong. "Kung totoo ang hawak ninyo, Ray, handa akong maglabas ng balita kahit gaano kahirap ang sitwasyon," sabi nito. "Pero tandaan mo, hindi ito magtatapos sa pagbubunyag. Kailangan ninyong tiyaking hindi kayo masasaktan sa proseso." Tiniyak ni Nico na handa na rin ang kanilang suporta mula sa ilang mapagkakatiwalaang kawani ng lokal na pamahalaan. "Hindi natin maaring umasa lang sa sarili nating lakas. Kailangan nating magtulungan para protektahan ang ating mga sarili at ang ebidensyang ito," sabi niya kay Ray at Tanya. Habang papalapit ang araw ng kanilang kilos, lalong dumadami ang mga taong nais tumulong. Hindi nila ipinaalam sa lahat ang buong detalye ng kanilang plano. Tanging si Ray, Nico at Tanya lamang ang may kabuuang larawan ng gagawin. Alam nila na kahit isang mali lamang ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa lahat. "Ang mahalaga," sabi ni Tanya, "ay maabot natin ang puntong hawak na natin ang keychain at maipakita sa publiko ang mga ebidensya." Bagamat may mga lumalapit na nagbibigay ng suporta, marami rin ang natatakot. Hindi nila alam kung ano ang maaaring gawin ni Gino kapag nalaman nitong may mga tao nang nagtutulungan upang labanan siya. "Alam nyo," sabi ni Nico habang naglalatag ng plano, "ang pinakamahalagang aspeto nito ay ang kaligtasan natin. Hindi pwedeng magtagumpay tayo kung may masasaktan sa atin." Sa bawat araw ng paghahanda, nararamdaman ni Ray at Tanya ang lalim ng responsibilidad na kanilang pinasan. Hindi lang ito tungkol sa kayamanan o kasaysayan. Ito ay laban para maipaglaban ang alaala ng kanyang ina at ama. Sa gitna ng kanilang hirap, binigyan sila ng bagong tapang ng mga taong sumusuporta sa kanila. Habang naghahanda, madalas nilang napag-uusapan ang posibleng kahihinatnan ng lahat. "Kung hindi natin ito gagawin ngayon," sabi ni Ray kay Nico at Tanya, "paano pa magkakaroon ng hustisya ang lahat ng pinagdaanan ni nanay? Hindi natin sila pwedeng hayaang magpatuloy sa kasamaan." Sa huling gabi, bago ang kanilang kilos, nagtipon ang lahat ng kanilang kaalyado sa isang maliit na silid. Walang sino man ang nagbibiro o nagkukwento. Halos ramdam ang kaba sa bawat tao. Si Nico, na nakaupo sa harap ng mapa, ay tumingin sa kanilang lahat. "Alam kong mahirap ang laban na ito, pero tandaan ninyo, hindi tayo magtatapos sa pagbawi ng keychain. Sisiguraduhin natin na malaman ng buong mundo ang kasinungalingang tinakpan nila ng matagal na panahon." Napuno ng pag-asa ang bawat isa. Si Ray, kahit nahalata ang pagod sa kanyang mga mata, ay nakaramdam ng bagong lakas.
Sa huli, ito ang kanilang laban. Isang laban na hindi lamang para sa kayamanan, kundi para sa katotohanan na matagal nang naitatago sa dilim. Matagal nang naglalaro sa isipan ni Ray ang magiging resulta ng kanilang plano. Ngunit iba pa rin ang pakiramdam nang dumating ang mismong araw. Sa kalagitnaan ng dilim ng madaling araw, dahan-dahan silang lumapit sa lumang bodega na matagal nang inabandona. Ang lugar ay tila sumasalamin sa damdamin ng lahat, tiwangwang, puno ng anino, at tila naghihintay ng isang matinding bagyong paparating. Tandaang walang magsisimula ng gulo hanggat di tayo napipilitan. Paalala ni Nico habang inilalabas ang isang lumang mapa. Ang mahalaga ay mailabas natin ang keychain at ang mga dokumento. Kapag napunta ito sa mga kamay natin, wala nang magagawa si Gino para itago ang katotohanan. Tumango si Tanya, nananatiling alerto. Huwag din tayong magkakawatak-watak. Kapag may nagkahiwalay, mas madali tayong matutugis. Kailangan natin itong tapusin ngayon. Pagpasok nila sa bodega, narinig nila ang mahinang kaluskos. Hindi pa man sila nakakagawa ng kahit anong hakbang, biglang bumukas ang isang malalaking pintuan. Doon ay bumungad ang grupo ni Gino, handa, armado, at may halong ngisi sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng lahat, si Gino mismo ang unang lumapit sa kanila. Well, ani Gino na halatang sinadya ang mabagal na palakpak. Akala ko ba't itinatago ninyo ang inyong mga galaw, Ray? Napakabagal nyo naman, hinintay ko pa kayong makarating dito. Hindi na sumagot si Ray. Sa halip, hinawakan niya ang keychain na kinuha nila sa dating taguan. Hindi ito sa'yo, Gino. Ang kayamanang ito at ang lahat ng nasa likod nito ay hindi mo maaaring angkinin. Wala kang karapatang itago ang katotohanan. Tumaas ang kilay ni Gino. Katotohanan? Ray, sa mundong ito, ang katotohanan ay para sa mga taong may kontrol. Kapag nasa akin ito, sino ang makaka-question? Habang nagtatalo ang dalawa, ang kanilang mga kasamahan ay nagsimula ng magmasid sa paligid. Sa unang galaw, parang nagkaroon ng tahimik na kasunduan. Nagsimula ang engkwentro. Una ay nagkakaroon lamang ng palitan ng pananakot, ngunit mabilis itong naging pisikal. Tumakbo si Tanya patungo sa mga nakatagong kahon upang kunin ang mga dokumento, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga tauhan ni Gino. Agad niyang naitulak ito at sinigawan si Ray. Ray, bilisan mo! Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Samantala, si Nico naman ay sinubukang takpan ang likod ng grupo habang hawak ang ilang papel. Ngunit hinarangan siya ng dalawa sa mga tauhan ni Gino. Kahit wala siyang lakas pang makipagsuntukan, nagawa niyang makapagtanggol gamit ang isang kahoy na pamalo. Huwag kayong masyadong kampante, sabi niya nang may halong ngisi kahit papawis na. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isa sa mga tauhan ni Gino ang nakakuha ng keychain mula sa kamay ni Ray. Agad itong iniabot kay Gino na tila tagumpay ang nakangiti. Akin na ulit ito. Salamat sa pag-abala, Ray. Pero mukhang dito na natatapos ang laro. Nang linggunin ni Ray ang mga kasama, nakita niyang si Tanya at Nico ay napapaligiran na ng mga tauhan ni Gino. Walang ibang pagpipilian. Huminto siya sa pagtutol, pilit na pinipigil ang damdamin ng pagkatalo. Habang si Gino ay naghahanda ng umalis dala ang susi ng kayamanan, isang hindi inaasahang ingay ang pumuno sa bodega. Mga pulis, ibaba ang mga sandata. Bumukas ang malaking pinto ng bodega at pumasok ang maraming pulis kasabay ang ilang mamamahayag. Agad nilang pinalibutan ang buong lugar. Si Gino, na kanina'y mayabang, ay biglang nagulat at napaatras. Anong kalokohan ito? Sigaw niya. Napansin ko ang mga galaw mo, Gino. Sagot ni Ray, hindi na maitago ang ngiti. May mga taong hindi mo natakot at sila ang tumulong para matigil ka. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga pulis, naaresto ang grupo ni Gino. Tinangkapan itong magpumiglas, ngunit sa huli wala itong nagawa. Nagsimulang makuhanan ng litrato at video ng mga mamamahayag ang eksena, kasabay ang pagkukwento ni Ray at ng kanyang grupo sa kung ano ang nangyari. Ito ang keychain na pinaglaban ng marami. Ani Nico, habang hawak ang keychain na nabawi nila mula kay Gino. Hindi ito basta-bastang bagay. Ito ang susi sa isang kwento ng katotohanan
ng kasaysayan at ng katarungan na matagal nang natutulog. Bagamat naging tagumpay ang gabi, hindi pa rin natapos ang laban. Sa kabila ng pagkakaaresto ni Gino at ng kanyang mga tauhan, alam ni Ray na kailangan nilang ilabas sa publiko ang buong kwento ng kayamanan at katiwalian. Sa sandaling iyon, sa gitna ng naipong lakas at pagkakaisa ng grupo, naramdaman nilang sila na ang may kontrol sa kanilang kapalaran. Ang tagpong iyon sa bodega ay nagpatunay na hindi kayang takpan ang liwanag ng katotohanan, gaano man karami ang puwersa ng kasamaan. Sa bawat suntok, sigaw at habulan, natutunan ni Ray, Nico at Tanya na may halaga ang bawat hakbang na kanilang ginawa. Hindi nila makakalimutan ang gabing iyon. Ang gabing muling nabawi nila, hindi lang ang susi, kundi ang kanilang tiwala sa sarili at pananampalataya sa katarungan. Sa kabila ng tagumpay na nakuha ni Ray, Tanya at Nico sa bodega, hindi pa tapos ang kwento. Bagamat naibalik nila ang keychain at naipakita ang mga ebidensya, isang malaking tanong ang nanatili sa puso ni Ray. Ano na nga ba ang nangyari sa kanyang ama? Ang mga natuklasan nila tungkol kay Cesar, ang pagiging tagapangalaga ng kayamanan at ang kanyang biglaang pagkawala, ay muling bumuhay ng pag-asa kay Ray na maaaring buhay pa ito. Hindi nagtagal, isang tawag mula sa isang lumang kakilala ni Nico ang nagdala ng balita. Nico, may nahanap kaming matandang lalaki sa malalayong bundok ng probinsya. Sabi ng tinig sa kabilang linya. Mukhang siya si Cesar, ang tatay ni Ray. Napatigil si Ray sa ginagawa. Naramdaman niya ang bigat ng bawat salitang iyon. Tay? Tanong niya, halos pabulong. Hindi siya makapaniwala, ngunit agad siyang tumango kay Nico. Kailan tayo pupunta? Kinabukasan, bumiyahe sila patungo sa isang liblib na lugar sa gilid ng kagubatan. Nang makarating sila, tumambad sa kanila ang isang maliit na kubo, tila salat sa materyal na yaman, ngunit napapalibutan ng tahimik na kalikasan. Nang lumabas ang isang matanda mula sa loob, halos huminto ang mundo ni Ray. Bagamat kulubot na ang balat nito at may bakas ng matinding hirap sa mukha, hindi maikakaila ni Ray ang pamilyar na itsura ng kanyang ama. Ray? Tanong ng matanda, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi na napigilan ni Ray ang sarili. Tumakbo siya papalapit at niyakap ang ama ng mahigpit. Tay, akala ko po nawala na kayo. Hindi kaagad makapagsalita si Cesar. Sa halip, niyakap din niya ang anak. Ray, anak, patawarin mo ako. Ginawa ko ang lahat para protektahan kayo ng nanay mo. Akala ko tama ang ginawa ko, pero alam kong napabayaan ko rin kayo. Mabilis na umiling si Ray, napaluha habang pinipilit ang ngiti. Hindi po, naintindihan ko na. Ngayon ko lang po lubos na naintindihan. Kayo ang dahilan kung bakit napunta kay nanay ang keychain. Kayo po ang nagtago nito sa kanya para mailayo kami sa panganib. Ginawa niyo po ang kaya niyo para sa amin. Tumango si Cesar, ngunit bakas sa mukha niya ang pagsisisi. Sana nakabalik ako noon. Sana hindi ko kayo iniwan ng ganon. Pero anak, mahal na mahal ko kayo ng nanay mo. Ginawa ko iyon hindi dahil gusto kong umalis, kundi dahil wala akong ibang naisip na paraan para ilayo kayo sa masama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ray ang bigat ng pagkukulang ng kanyang ama, ngunit mas nanaig ang pagmamahal at pag-unawa. Tay, wika niya, wala na po tayong dapat pang balikan. Ang mahalaga, andito pa kayo, at babawiin natin lahat ng nawala. Habang pinapalipas ang ilang araw sa kubo, ikinuwento ni Ray kay Cesar ang lahat ng nangyari, kung paano nila na-recover ang keychain, ang mga dokumentong nagpapatunay ng katiwalian, at ang kanilang misyon na gawing makabuluhan ang lahat ng sakripisyong ginawa ng kanilang pamilya. Ang kanilang reunion ay naging simula ng isang bagong yugto. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ray na buo na muli ang kanyang pamilya kahit nawala na ang kanyang ina. Matapos maayos ang mga ebidensya at maipasa ito sa mga tamang autoridad, sinimulan nilang gamitin ang kayamanang na-recover mula sa keychain para sa mas mataas na layunin. Sa tulong ni Nico at Tanya, nagtatag si Ray ng isang maliit na pundasyon na layong tumulong sa mga pamilyang naging biktima ng katiwalian at kahirapan. Ang mga dating nakatago sa dilim ng kasaysayan ay unti-unting inilabas sa liwanag, at maraming tao ang muling nagkaroon ng pag-asa. Isang araw,
Habang nagpapahinga sa ilalim ng lilim ng isang puno, lumapit si Tanya kay Ray. Hindi mo ba naisip, Ray, kung gaano kalayo na ang narating mo? Mula sa simpleng buhay na iyon hanggang dito, sa dami ng natulungan natin. Ngumiti si Ray, iniisip ang nakaraan. Tanya, kung hindi dahil kay nanay, hindi ko magagawa lahat ng ito. Siya ang nagbigay sa akin ng tapang. Kung hindi niya iniwan ang keychain, kung hindi niya ako itinuro sa tamang direksyon, siguro wala tayo dito ngayon. Tumingin si Tanya sa malayo, tila iniisip din si Aling Clara. Malaki talaga ang utang na loob natin sa kanya. Pero Ray, ikaw ang nagdala sa atin dito. Ikaw ang tumayo at gumawa ng paraan. Siguro dapat matutunan mo ring bigyan ng kredito ang sarili mo. Tumango si Ray, ngunit alam niyang sa puso niya, ang lahat ng ginawa niya ay para sa kanyang ina at sa pamilya nila. Mula sa pagkakahiwalay ng mag-ama hanggang sa pagpanaw ng kanyang ina, ang mga pinagdaanan niya ay nagturo sa kanya ng mahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay ang pamilya at ang kalayaang dala ng katotohanan. Sa huli, habang nakaupo sa harap ng kanilang lumang bahay, hawak ni Ray ang keychain na nagdala ng napakaraming pagbabago sa kanilang buhay. Tumingala siya sa langit at napangiti. Nanay! Bulong niya. Maraming salamat po. Hindi ko magagawa lahat ng ito kung hindi niyo iniwan ang mensaheng iyon. Dahil sa inyo, natutunan kong maging matatag. At ngayon, alam kong hindi na kami takot harapin ang kahit anong hamon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ray ang tunay na pagpapalaya ng kanyang puso. Isang bagong simula, isang bagong direksyon, at isang buhay na punong-puno ng pag-asa.